Okay guys, good morning again. Welcome to day 4. And day 4 is all about YouTube management. Okay. So, thank you po pala sa mga umaten ng day 4. Kahit Monday na sa mga present ngayon. We have 34 participants. Thank you for keeping us alive. yung YouTube na panood yung video mo, 'di ba? Natututunan mo yung isang nagma-market. But syempre, pag nakilala mo na isang tao, you have the intimate relationship, which is the email. So I encouraging people to go back um, or to free your time tomorrow if possible, no. Pero pag hindi naman, may recording naman tayo. So ipapakita ko lang po pala yung magiging assignment nyo kung nasa na tayo para nakikita natin yung whole puzzle. Kasi I designed this training to be a puzzle eh. Parang bubuin nyo siya. So, kung makikita nyo, ito yung pinaka-website, di ba? Ito yung pagiging parang landing page nyo kapag nag-a-apply na kayo, lead magnet. Ito yung pinaka-lead magnet nyo, di ba? Ibibigay nyo sa client. Parang ito yung pinaka-irresistible offer na ibibigay nyo kapag nag-a-apply na tayo. So, on this funnel, makikita nyo yung mga pinagdaanan natin. Di ba? Meron tayong day 1, project management. Customer support, na-discuss natin, di ba? Yung email management, yung administrative support, kumbaga yung paano ka magiging general admin, di ba? Yung attention to detail, di ba? Yung dinidiscuss natin, yung database building and research, na-discuss natin. Kung mapapansin nyo, yung binibuild nating funnel, yun yung training na pinapasok natin sa inyo. So, unti-unti, natatapos natin. Kunyari, yung social media management, medyo patapos na tayo, di ba? Bukas, papasok na tayo sa email marketing, di ba? Yung content management is more of the parang mina-manage mo, di ba? Project management, then kasama rin yung project management. Ito kasi yung distribution pag-upload sa website, pag ma-manage ng mga content like yung mga videos, kung saan mo siya ilalagay, di ba? I-manage mo yung content. Kasi ako, di ba, ang role ko, nung pinakita ko sa inyo, I'm a content manager. Pero basically, nagbago na yung description ng trabaho kasi I'm the overall executive assistant na eh. So, yun na yung trabaho ko. So, today, nakita nyo, almost done. Dito na tayo sa YouTube management. Day 4 pa lang, malapit na tayo matapos. Dun sa ititinda natin. Kasi ito yung pinakatindahan nyo, yung website, ito yung ititinda nyo, yung skills. Diba? Nagets nyo ba? So maganda ba yon? Parang, ito yung pinaka-assignment nyo. Hindi ko kayo bibigyan ng certificate, no? Kasi I'm a type of person that doesn't believe in certificates because yung certificate kasi, pag pinakita mo yan sa client mo, magmumukha kang newbie. Yun yung pananaw ko. So hindi ako nagbibigay ng certificates. So I want you to experience, di ba? I want you to demonstrate to your clients that you can do the job. And hindi yung papakitaan nyo lang sila ng certificate. Kumbaga, may demo kayo. Kumbaga, ito. Diba? So this website, you will free to copy this. You can replace kung gusto nyo palitan, kung ayaw nyo ng mga pinagsusulat ko. Pero you can copy this as it is. Pwede nyo rin palitan to, like yung personal internet slave, pwedeng personal virtual assistant kasi yan eh. Binago ko lang, parang iniba ko lang. Kasi ganun ako. Pag nagma-market ng sarili ko, medyo may konting humor. So, so yan. This is the final product. Okay, going back. Yan. So, today we're going to discuss YouTube. Wait lang, I'm just going to drink water. So, we all know YouTube, di ba? Parang lahat naman tayo siguro nanonood ng YouTube dito eh. May hindi ba nanonood sa YouTube? Ako, tambayan ko to araw-araw. Na-addict ako dito. Minsan dito na lang nauubos yung oras ko sa YouTube. So, meron bang hindi nanonood ng YouTube? O laging halos everyday? Sino yung halos everyday nanonood ng YouTube? You can raise your hand. Like, yeah. Si Joanne, si Ma'am co-host, yeah. Kasi masarap manood, di ba? Parang ito na yung entertainment eh. Minsan ayaw na natin manood ng TV, di ba? Sa YouTube na lang tayo. So we all know YouTube. It's a Google of videos.
So kung titignan mo, kung pupunta ka kay YouTube, yan yung channel ko. Punta ka kay YouTube, work from home. Parang pag ayan, 'di ba? Parang Google, magse-search ka, 'di ba? Magse-search ka, work from home. Maglalabas ng search about work from home, 'di ba? So it's a Google of videos na nakakatulong talaga, especially sa mga brands, no? Kung may mga brand, sa brand, sa clients, kung meron silang produkto na minamarket, pwede yung maging isang way ng distribution ng content nila is YouTube. So ito yon, like, di ba? From an idea, kino-convert niya siya as YouTube. So it's a Google of videos. And technically, what can you do for clients? Kunyari, nga, YouTube is a Google of videos, Chad. Paano naman tayo papasok pag BA tayo? Ano gagawin natin, no? What can you do for clients kapag nag-handle na kayo ng, kung pwede, kung 'di ba, pwede kayong pa-handling kasi ng YouTube account, eh. Pwede kasing mangyari 'yon like sa akin. So, ito yung dalawang YouTube account na hinandle ko nung nagsisimula pa lang ako at hanggang ngayon. Ito yung una. Papakita ko sa inyo yung naging client ko para magkaroon ka ng idea kung ano yung ginawa ko talaga. Pasensya na po yung boss ko, minsan parang namamalat. Day 4 na kasi ako nagsasalita ng sunod-sunod eh. Kaya medyo sumasakit yung lalamunan ko. Medyo bumababa yung energy. So, ayan. Ito yung una kong minanage, si Healthline, para magkaroon tayo ng idea. So, si Healthline, dati si Authority Nutrition to. Binili na kasi to eh. Nabili na to ng ibang brands. So, ito yung, ang ginagawa ko sa kanya, ako yung pinaka-YouTube manager. Kung mapapansin nyo, yung mga video na yan, ako nag-upload niyan. So, ang ginagawa ko dyan, as a VA, pili tayo ng isa. Yan. Ayan. May ads. Ito yung mga ayaw. Ayan. Ayan. Nakita nyo, yan yung client ko, di ba? Siya yun. So, dati party siya ng Healthline. So, si Healthline kasi, dati si Authority Nutrition, associate siya doon. So, dahil associate siya doon, ako pa rin yung pinagagawa niya ng YouTube, pinagmamanage. So, madali lang naman ang ginagawa ko dito. Wala namang rocket science. So, ang ginagawa ko, binibigyan nila ako ng video or raw file na minsan ini-edit ko, minsan edited na. So, minsan edited na, minsan ini-edit ko pa. So, ang trabaho ko is i-upload yon, gumawa ng mga caption, gumawa ng mga, yung mga nakasulat dito. Ako yung, I make sure na merong mga nakasulat, tsaka yung format na nasusunod. Like yung meron silang, yung mga social media nila nakalagay, or tsaka yung article, di ba? So, yun yung ginagawa ko. So, kung mapapansin nyo, ito, video to, di ba? Para ma-understand lang natin paano nagawa yung video. Video to. Pero this video came from an article na kinonvert namin as a video. Ito siya, di ba? Kung mapapansin nyo, meron dito further reading. Kung pipindutin natin yan, yan yung article na yun. Raw milk, do its benefits outweigh the dangers? Ito yung title, Raw milk, do its benefits outweighs the dangers. So technically, it came from, like what I said in day 2, it came from an idea from the website, and just it became like the idea, YouTube video. Kumbaga, binabasa niya na lang yan, no? Kinakat-cut niya yung sarili na, binabasa niya yung article. Kumbaga, hindi niya kabisado yan. Binabasa-basa niya, matagal niya yung sinushoot. Kung titignan mo, 5 minutes lang, di ba? Pero binabasa-basa niya, hindi naman niya kabisado yung article na sinulat niya. So, kinakat-cut namin yon. Kumbaga, meron niya mga, yung alam mo yung nakalimutan niya, ano mga, parang di ba, pag nag-shoot ka, nakakalimutan mo yung script, parang production, di ba? Yeah, action, ganun. Shoot yan talaga, real, ano. So, nasa studio yan siya. So, yun yung, ang role ko is i-edit yung mga video ng Healthline. Minsan hindi naman edited na. The same thing with dito sa isang,
Ito. Yan. Diba? Makikita nyo, may mga video, siya pa rin yan, diet versus disease. So ako pa rin ang nag-manage nito. So ako yung gumagawa ng thumbnails, ako yung nag-edit ng videos, ako yung, siya lang yung, dito naman, siya yung naglalagay ng description, pero syempre, konti lang naman yun yung parang pasakalyo lang. Kasi minsan, hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya kasi more of dietitian kasi yung topic. Hindi naman ako dietitian. So minsan siya yung naglalagay ng description. Pero yung overall yung ayaw mag-post ka. Ayan. So yung overall nito at the back end of the YouTube account, yung back end, ako po yung nandoon sa loob. Ako yung nagmamanipulate. Parang yung mga social media niya po, ako rin po yung nagmamanipulate. Yung mga Instagram, ako po yung nag-handle nun. Ito po, may mga account. Kumbaga, hawak ko po yung mga account. Nasa cellphone ko, nandito. Lahat po yun, minamanipulate ko. As a social media manager, kailangan po kasi on top ka. So, yun. So, today, konti lang naman po yung pag-aaralan natin, no? Kung ano yung ginagagawin mo para sa client na posibleng gawin. So, ang gagawin natin, mag-edit tayo ng video, magra-write tayo ng SEO description, mag-create tayo ng thumbnails, we're going to tag, we're going to talk about content management, and a simple way how to create a YouTube content strategy. Kapag kunyari hindi niya alam kung wala siyang alam sa pwede pang gawing video, di ba? Minsan kasi sila client nagtatanong yan kung ano pa pwedeng nilang gawing content. Kung ano pa yung pwede nilang gawing content, ano pa yung pwede nating i-produce. Minsan kasi ganun eh. So, minsan naman, syempre meron silang strategy on their own. Ikaw lang yung paggagawin nila, mag-edit, mag-write ng caption. Kasi nga, itong mga part na to, it takes time, no? Kasi, di ba, yun nga yung nakakatamad sa YouTube eh. Parang pag nag-shoot ka, edit ka pa, mag-write ka pa ng mga ganito. So, ang trabaho nila, ang ginagawa nila, dinidistribute nila yan sa mga virtual assistant. Dito tayo pumapasok. Kumbaga, they want to save time or kasi kung ito lang kasi gagawin nila, hindi na nila mamamanage yung mga trabaho nila eh. So, kailangan merong VA para doon. So, yun yung gagawin natin today. Yun lang. Di ba? Napakasimple. Kasi more of hands-on tayo eh dito sa YouTube management. So, may tanong ba doon bago tayo magpunta sa hands-on? Kasi medyo ano to eh. Mag-edit-edit tayo, no? Mapapanoorin nyo ako. Matataranta ako. Tapos tutulungan nyo ako mamaya. Ganun kasi ako, natataranta ako pag may nanonood. Hello? Pwede kayong mag-unmute, no? Kung may tanong kayo muna dito. Para wala naman daw po, sir. Excited na sila mag-edit. gusto nyo talaga tinotorture nyo ako eh, no? Joke lang. Gusto nyo talaga nakikita ako mag-ano eh. Pasensya na pag minsan natataranta ako, ano, hindi pa ako kasi sanay sa camera eh, nang may nakanood pag nag-edit ako. Pero we'll try our best. No? So, Ay, sir, may tanong si Isa. Sabi ni Isa, are these brand account nila, sir? yung brand, what do you mean brand account? Yes, sa kanila yon. Sarili nilang pong YouTube account nila yon. Kung yun yung tanong mo kasi minsan hindi ko ma-answer ng tama yung sagot eh. Yung ba yung tanong mo? Are these brand account nila, sir? Yung brand nila, ito yung account nila, di ba? Ayan, no, Healthline. So ito yung YouTube nila. So ang gagawin ko kasi ngayon, mag-edit tayo ng hindi ko gagawin yung video nila, ibang video yung i-edit natin kasi baka pagalitan ako yung video nila yung pinapakita ko. Alam mo naman, siyempre, mag-iingat lang tayo. Ang pwede lang kasi pinapakita ko yung hinahandle kong brand, di ba? Pero siyempre, yung inside nung account nila, hindi natin pwede ipakita kasi it's more of a non-disclosure kasi kapag
'Di ba? Sobra na tayo, pinakita na nga natin yung ano eh. Kumbaga ngayon nang i-edit nating video, yung gagawin ko for my channel para mas ano tayo, safe tayo. Tama ba? Tama ba yung sagot ko? Nasagot ko ba ng tama? Having YouTube account po nila ang client increase their website traffic po ba? Yes. Yes. Pwede kasing ano eh, from YouTube, si client, meron silang mga link, di ba? Kagaya nito sa description. Meron silang mga link na pwedeng papuntahin sa website nila. So, additional din po yun na traffic sa kanila. Pero minsan naman, pag nakapanood nila yung YouTube na video, ang ginagawa ng mga tao na gustong mag-reach out sa amin is mini-message nila kami sa social media. Kasi minsan ganun, 'di ba? Pag napanood natin sila sa YouTube, pumupunta naman sila sa Facebook, 'di ba? Doon sila ano or nag-i-email sila, parang minsan nakakatanggap ako ng ganyan eh, sir, napanood ko kayo sa ano sa YouTube, yung nagto-talk kayo ng mga ganito health, parang na-inspire sila or nakatulong sa kanila yung video na nagamit nila, nag-i-email pa sila, and then eventually pag syempre nagustuhan nila, tapos may tinitinda kami, pag nagtatanong sila doon na gusto nilang bilhin yung product namin, tsaka namin binebenta. Kumbaga, it's more of information muna bago kami nagbebenta. Kumbaga sila na mismo sa sarili nila yung gusto nilang bumili, hindi namin talaga pinagtuduktukan yung service namin. Kasi nga, we're more of educating eh. Pag kasi content marketing, social media marketing, you are more onto the educational part ng brand mo, 'di ba? Hindi lang yung courses, bilhin mo to, 'di ba? Membership, bili ka na, presyo ito. Ito yung matatanggap mo. It's more of your educating the person first about who you are, about your team, your personality, what your mission, 'di ba? And then eventually they you build their relationship, and then they get your freebies, and then you go to the email funnel, and then the email funnel, there's a sequence, and then they buy, schedule an interview for the high ticket product. Kasi yung mga tinitinda namin mamahalin po eh, mga around 200,000 yung isa, alam mo yun, yung mga diet, personal diet service, mahal po, mga high ticket. Meron din kami mga maliliit like mga $49, $100. Pero mas kumikita po kasi kami doon sa mga matataas na presyong products. Yun po talaga yung focus namin. Hindi mo pa kasi ma-close yung high ticket products kapag walang education. Kumbaga, before they buy the high ticket ones, they really need to be educated. So that's why we create so much content, no? Daily. So daily yung content creation po namin. So yun. Po ba? ang ikli lang yung tanong mo, pero yung sagot ko no? Parang defensive, ang dami kong sinabi. Yun. Thank you for that question, Mr. Nesty Rivera. No? So kung may tanong kayo, pwede nyo ilagay sa chat. No? Okay, let's do the hands-on. I'm going to open my tool. So yung tool po na ginagamit ko is Wondershare Filmora 9. So yan, wait lang po. Ito po yung ginagamit kong tool, Filmora 9. Itong pong Filmora 9, meron po itong paid at free version. Kaso nga lang po yung free version, merong watermark. Ano po? Sir, ang nakikita po namin yung hands-on. Ay, oo nga, sorry. Kailangan ko nga pala share yung ano. Thank you ah. I think isang screen lang pinaka-share. Oo nga po eh. Wait lang po. New share. Kailangan pala yung desktop na, no? Para makita lahat, no? Wait lang po ah. Ayan, makikita nyo po yung... Ayan. Saan yun? Ito pong Filmora 9 po yung ginagamit ko pong pang-edit. No? Ito po yung dati. Binili ko po to dati mga around $80 kasi I thought it was a very good investment for me.
Even though wala pa po akong client nung kumbaga hindi pa po ako pinapagawa ni client ng mga videos. Kumbaga nag-invest na ako sa Filmora 9 kasi dati po ako nag-YouTube yung dati kong channel na walang kwenta. Parang nagte-training, parang alam mo yung daily stuff na ginagawa mo, nagaganon-ganon kasi ako dati. Kaso nga lang sa kahihiyan ko, binura ko na po lahat yon. Alam mo yun, nag-exercise ako, binibideo ko yung sarili ko para magamit ko yung binili kong Filmora 9. So, ito yon. So, ang ginagawa ko pag video sa YouTube is, ang size is yung widescreen, no? 16:9. So kapag Instagram po, Instagram ang gamit naman, merong 1:1. Pero kapag Instagram TV, kailangan po naka-portrait yung Instagram TV, which is 9:16. Ito yung ginagamit na size. So, ayan. Magiging ano lang po tayo sa mga sizes, no? So, meron din palang standard version. Pwede rin to, yung pinaka-standard. Pero minsan kasi ginagamit ko widescreen eh. Pero sige, this time ito gamitin natin. Pero ano rin naman po yan, may i-upload yun na rin naman po yan eh. Wala naman po keystone. Ang kahalagahan lang din naman po sa content is the content itself. Minsan yung mga dimension ng videos, ano na lang yun, factor na lang siya. Sige, standard lang tayo. Yan. So ito na po yung loob nun. So kung makikita nyo po, yung dito, medyo merong media na i-upload tayo. Merong mga audio. Si Filmora 9 yan, meron po pag binili niyo po siya, marami po kayong mga audio na. Ayan, yung mga tunog-tunog. So, pwede kong i-share, no? Pakihinaan lang po yung mga nyo pag maingay, Kahapon kasi merong nasaktan yung ears. Ayan, so kung pipindutin ko, ayan, medyo naglo-load kasi siya. Ayan, naririnig nyo ba? Naririnig nyo? Yes. So si Filmora 9, meron po tayong mga audio inside. So hindi na natin kailangan mag-download kay kung saan man sa YouTube yung mga free dito meron ng mga ganun. Minsan nilalagyan ko yung mga YouTube videos ko niyan. Pero si client kasi ayaw niya eh. Gusto niya simple lang eh. Walang audio. Good as raw. Ganun lang siya. Kaya tinatanggal lang namin yung mga ganun. Tsaka yung mga maling pag-shoot. Siyempre may mga mali-mali eh. So dito meron din pong pwede ka rin maglagay ng mga titles. Yung mga mamaya ilalagay natin pag nandito na yung video. So, pwede ka maglagay ng titles, pag may gusto ka mong i-emphasize sa video mo, pwede ito. So, meron din po mga transition. Ito, hindi ko po masyado ginagamit to eh. Parang sa akin kasi, gusto ko pag shoot ko ng video, rekta na eh. Upload na agad. Pero pwede yung mga kikay po, yung mga magagaling na artist, yung sa inyo kasi sa mga tao po kasi may mga magagaling po mga ganito, may nag-excel sa mga video editing, video editing. Yung minsan ito na yung trabaho nila, no? Dito na sila nagfo-focus, yung YouTube manager lang talaga sila, nag-e-edit ng videos. Kasi ako lang kasi ayoko kasi mag-focus sa video editing eh. Gusto ko kasi ako yung pinapanood. Kaya medyo hindi na ako nag-a-apply. Ayan. Sir, So, may tanong si Jessie. Depende po ba sa video mo? Yung resolution, ang ginagamit ko lang po is 1280 by 720. Yun po yung pinaka-standard kasi eh. Para hindi na po ako nag-iisip masyado. Pero syempre, pag highly mataas yun, di ba, may 10, mamaya makikita po natin yun pag nagki-create na tayo. Mamaya papakita ko sa inyo. May 1090 ba? 1090p, 1080p. Yung 1080p, yung mga high definition. Pero ang pinaka-standard po is 1280 by 720. So, Sir, may tanong din si Jessie. Sabi niya, lifetime plan po ba yan? opo, lifetime plan po ito. So, ang tagal ko na po ito yung ginagamit. To be honest, may dalawa nga po siguro dito sa loob na pinahiram ko nito.
Sa audience natin, hinanghiram po kasi sila. So pwede rin kasi maghihiraman eh. Basta hindi ginagamit the same time. So yun. Ayan. Lifetime plan po ito. Ayan, oh. Kung makikita niyo po yung sa screen, unlimited lifetime plan. So meron po itong kasama, no, yung share screen. Ayan, no, Wondershare Filmora screen na pwede kang mag-shoot na nag-share ka ng screen tapos nandito ka sa kanan, no. Nakikita yun, 'di ba, sa video ko, sa YouTube ko. Makikita niyo ako sa kanan. So yan po yung ginagamit ko, yung Wondershare Filmora share screen. Kapag sinishare ko po yung screen ko, ito po yun. Pero pag video kasi ni client, ito na lang yung ginagamit ko, yung standard. Kasi hindi naman po ako yung nagsushoot. Sila po yung nagsushoot ng video. So let's go on. Kukunin ko po yung video ko. Nasaan ka na? Yun ang sinasabi ko eh. Pag hindi naka-open lahat. Kukunin ko lang po yung video na i-edit natin. Ito yung Jabra Evolve. Nag-shoot po kasi ako ng video, ni-review ko po yung Jabra Evolve 40, yung headset ko po na sinusuot ngayon. Ni-review ko po siya, pero hindi ko pa po siya na-edit kasi may training pa po tayo, may undergoing training tayo. Pero i-edit natin siya ngayon, di ba? Napakagandang idea. Yan, medyo nagda-download lang siya. Dapat dinownload ko na to kanina eh. Ba't wala ba ito? Ayan, nag-iintay tuloy tayo. Yan, kaya malapit na siya lahat. So guys, kung may tanong kayo, pwede po kayo magtanong. Chat. Regarding po kunyari sa client ko, di ba, ano yung requirements nila. Baka kasi minsan may nakakaligtaan po akong mga detalye kasi madalian po yung ginawa natin training eh. 3 linggo lang po ako nag-prepare. So, pasensya na kung may mga detalye na hindi ako mabanggit. Lagari talaga tayo eh. Nakita nyo naman, di ba, sinishare kung paano ko ginagawa yung training. Pag free time ko lang, tsaka pag madaling araw. So, may mga detalye po ako na hindi ko talaga nailalagay. So, kung may tanong kayo, pwede nating sagutin. Meron pong free trial at Maria Teresa. Opo, meron pong free trial tong Wondershare. Kung gusto nyo pong pag-practicean, pwede naman po yung free trial. Pwede rin po kayong gumamit ng mga iMovie kung naka-Mac po kayo. May iMovie kasi itong Mac libre. Halos ganun din po gumagana yon, yung iMovie. Alam ko si Miss Fadjela naka-Mac eh. Ayan no, kaso nga lang dinilit ko yung iMovie ko eh. Ayan no. Kasi nga hindi ko siya need, nag-aano lang siya ng space. Yan. Wait lang po, dina-download lang po natin yung video. Ito na siya. Jabra Evolve 40. Yan. So, ang gagawin ko po para pumunta yung video dito, sa nakikita nyo is idadrag ko siya from the folder. So, ito kasi yung pinaglagyan kong folder. No? So, idadrag ko po siya papunta dito sa media. Yan, di ba? Nakita nyo ako. Ang pangat ko. Sorry. Parang di naliligo eh, no? So, yan. So, makikita nyo, nandito na siya, di ba? Yung dalawang video. So, ang gagawin po natin, ilalagay natin siya dito sa time. Ito yung tinatawag po kasi na storyboard. Ito, di ba? Pag nilagay natin ito dito, ito po yung storyboard na tinatawag. So, nandito mo makikita yung, ayan, yung audio, di ba? Kung saan malakas yung boses ko, di ba? So, kung saan ako nag-start magsalita, yan, kasi nakikita mo yan eh, di ba? Pag ina-adjust ko, nakikita niyo tong arrow, ina-adjust ko para mag-zoom yung storyboard. So pag nililiitan ko yan, lumiliit yung storyboard. So pag nilalakihan ko yan, nagwa-wide siya. Ayan, nagkasalita na ako. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy and today we're going to unbox this Jabra Evolve 40. Ayan, di ba? So, kung mapapansin nyo, kailangan kong tanggalin yung unang part, di ba? Kasi syempre, yung tao, gusto agad yung magsasalita ka, di ba? Kumbaga, few seconds is very important when it comes to introduction. Ayan, para i-trim ko siya, para matanggal ko yung ayaw kong part,
tinitrim ko siya like ganito. Ayan, click to split. Then I'm going to delete. Yan. Okay. So yan. So yung iba, ang ginagawa nila, di ba may introduction sila? Kunyari, yung mga video intro sila. Kasi wala ako nun eh. Ang ginagawa nila, nilalagay nila dito yung video intro nila. Kumbaga gumagawa sila ng video intro, tapos ina-adjust nila yung video, tapos nilalagay nila dito. Pero in this case, pwede naman tayo siguro maglagay ng intro. Saan na yung mga intro? Effects. Hindi yan. Yung title. May mga title kasi. Pwede tayong maglagay. Yan, ito, di ba may mga ganito, video intro. Yan o. Kunyari ito. Ayan. Nasa itaas siya. Ayan. Pwede, di ba? Di ba? Ayan, oh, pwede ka maglagay ng video intro. Mapapalitan mo yung title here, dyan. So, for example, yan. Welcome to... Sir, check question lang po, no? Sige Paano po po. natin remove yung video just to insert the introduction? Okay. Nakita nyo yung storyboard, meron niyang up and 'di ba sa taas tsaka sa baba, 'di ba? Kasi pwede mo kasing ipatong eh, parang video, ang tawag dito is picture in video. Kumbaga ito yung main video, ayan, ina-adjust ko lang. Tapos nung pinasok ko to, nilagay ko dun sa taas niya. Ayan, nagkaroon ako ng isang storyboard sa taas niya. So iyan yung uunahin ni Filmora. Di ba? Nakita niyo ba? Nakita niyo? Yes, sir. Dinrag ko lang siya. Ayan, oh. Dinrag ko lang siya papunta dito. Ayan. So, dalawa na sila, di ba? So, ang mangyayari, ano yan. Pero yung sa video, sir, di ba, meron siyang konting space dyan sa pangatlo na row. Did you just drag the video towards to the right side? Idadrag mo lang siya, di ba? Galing siya dito. Pwedeng iset mo dito. Pwedeng lagyan mo siya ng marking kung saan mo siya idadrag para gagamitin niya yon, yung pula na yon. Ayun, ginagamit niya yung pula para. Got it. Thank you, sir. Yun. So kung ano yung nasa taas, yun yung yun yung kinukuha niya, di ba? Dapat yung meron tayong kulay blue, di ba? Yun yung inuuna niya. Kung ano yung ilalagay mo sa taas, yun yung ipapakita niya sa una. Pero tayo, in-adjust na talaga natin para hindi masapawan yung video. Hello guys, welcome back to my channel. So yun. So ginagawa yun minsan. And then, pag gusto mo mag-add ka ng audio, yan. Mag-add tayo ng music. Sa intro. Siyempre may intro eh. Mga ganun-ganun pa no? Mga YouTuber. Yan, masyadong malungkot. Mag-unbox tayo eh. Hindi tayo mag-worship. Pwede, di ba? Mag-worship pa rin yan eh. Wait lang. Lang tayo ng mas something exciting. Oo nga eh. Hindi ko kasi kabisado yung mga music dito eh. Pero meron dito yung mga something great. Something. Ito, minsan naririnig ko to sa sa mga YouTuber. Itong sound na to. Ayan. Di ba? So, pag gusto mo i-cut yung sound, kunyari magsasalita ka na, kunyari lang, ayan, pwede mong i-cut to, part na to. So, or i-lower yung volume niya. Pwede tanggalin mo siya or i-lower yung volume niya para pagpasok nitong video na to, hindi mo na siya maririnig. Pero syempre, para hindi tumalon, di ba? Para yung audio, pagpasok ng yung salita ko, meron siyang outro na, kung nakikita nyo, di ba, ina-adjust ko to. Ito yung pinaka-volume niya. Pag binaba ko yan, kumbaga bababa yung volume niya bago pumasok yung video ko. Hihina siya para yung pasok, yung transition maganda. Ayan o. Hihina yan.
Hello guys, Nakita nyo? welcome back to my Narinig channel. nyo? My name is Shad. Narinig nyo? Hello? Nasa ere pa ba tayo? Yes po, yes po. Yun, narinig nyo ba yung nag-outro siya bago pumasok? Diba? Yes, Hello yes. guys, welcome Kung back gusto, to my kung channel. gusto nyo lang lagyan ng mga effects, possible po yun, no? Pero sa akin kasi in my case, raw is good, so hindi na ako naglalagay ng mga intro. Ayan. Sa intro, pwede rin kayo hinaan nyo yung yung pasok ng sound para hindi masaktan agad yung tenga ng mga tao. Meron din pong ganun. Ayan, no? Ina-adjust ko po. Kunyari, i-adjust mo yung pasok ng sound. Ayan. Ayan, nagkamali ako ng drag. Ayan na, nagkamali na ako. Natanga na. Sorry, natanga lang po. Masa na? Tayo bumalik dun. Yan. Asahan niyo po pag nag-edit kayo, may experience yung po to. Ayan. Yung medyo mapopostrate kayo ng konti. Ayan o. Di ba? Mahina lang muna. Mahina muna yung sound. Ayan. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ah, Shad di ba? Godoy, Pwede kasi and kayo maglagay we're ng going to title di ba? unbox Review this dyan Jabra sa Evolve umpisa. 40. So, ganon. For example, may ayaw kayong part, no? May ayaw kayong part na gusto nyo i-delete. Ito lang po ulit, i-split mo. Yan, kunyari, ayaw ko yung part na yon hanggang dito, tatanggalin ko, i-delete ko, mag-a-adjust po yan. No? Kung kunyari, ako, tanggal lang ako ng tanggal, di ba? Kunyari, ayoko ng, kunyari, play Ayan, natin. bukas na yung kahon. Ayan. Unbox na. Yan, wow! Ang ganda naman. Sa presyong 3,900, mukhang okay naman to. O, di ba? O, kunyari, ayoko ng part na yun, nainis ako. Kasi parang ang tanga-tanga ko doon. Pwede kong tanggalin yon. So, ganun lang kasimple po. And then, pwede pang, kunyari, maglalagay kayo ng additional sound not coming from Filmora. Pwede kayong kumuha ng mga, yung mga hindi copyrighted na sound. Mag-iingat po kayo pag kukuha kayo ng background music, make sure yung hindi copyright Kasi mostly yung mga sound is copyright. So pag gumamit kayo ng copyrighted sound, matatag kayo, tapos yung kikitain ng video na yon doon sa tao na kung nag-create ng sound. Yun po yung mangyayari. Sila yung kikita. Pag naka-monetize po yung video. So, kunyari, gagamitin natin to. Dito. Yan, ito. Kunyari, sa labas tayo magdadrag ng sound. Coming inside Filmora, pwede nyo pong i-drag to dito. Sana tama yung ginawa ko. Ay, mali po. Wait lang. Pwede pong ipasok yan Pasok muna natin dito sa loob. Yan, pwede ipasok muna natin sa media para madali po tayo. Para hindi tayo naka-open dun sa labas. So, pinasok ko po yung background music dito. Ulitin ko lang po. Punta po tayo sa pinakasimula. Yan. Tayo sa 00. Hello. Gusto ko pumunta dun sa 00 Yan. Tatanga-tanga na naman ako. Bakit tayo magpunta dun sa 00? Alright. Stop ko nga. Wait lang, stop ko. Balik tayo sa umpisa. Yan. Lakihan natin yung storyboard para makita natin. Yan. So, kunyari, mag-a-add ako ng sound. Habang nagsasalita ako, merong sound. Pero make sure kailangan mahina. No? Mahina. Kasi magsasalita ka, hindi ka maririnig So, yung sa'yo, pwede mong itaas. Kung makikita nyo, ito yung sounds, di ba? So, pwede nyo itaas yung decibels niyan. Nung video mo, and then ibababa mo yung background music para marinig lang na in the background yung para magkaroon lang sila ng para ganahan sila manood ng video mo. Minsan kasi nakakagana pag habang nagre-review kami tumutunog-tunog Yan nangyari yan. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy, and today we're going to unbox this Jabra Evolve 40. If you like this video, kindly click the like button and don't forget to subscribe, okay? So, let's go back and jump in. Oh, di ba? Narinig niyo po ba?
Yung background music. Hello po? Yes po. Oo, Yes, sir, naririnig. So yung background music, pwede mapapansin nyo, nasa pang-apat na sa storyboard, nandito siya sa ilalim. No, pwede ko rin po siyang itaas dito. Dito sa isusunod dito, pero minsan di ko po ginagawa 'yon kasi minsan nag-a-add pa ako. Kailangan ko minsan ikinakat-cut ko 'yan eh. May pinapasok ako dito, parang gusto ko magkakahiwalay sila yung item. Sorry, yung boses ko wala na. Yung item, hinihiwalay ko po talaga para madali ko pong makita. Kasi kung nakadikit dito yan, mapagkakamalang ko yan, yun yung intro ko, di ba? So pag nandito yan, alam ko na ito yung sound for my dito. So for my video, yung background sound niya. So maaayos ko yung video ko ng mas maayos. Kasi pag nag-edit ka, lalo na yung may mga ano ka na, 'di ba? May mga background effects ka na, yung mga tumatawa-tawa. Hey, 'di ba? Yung mga ganun-ganon. Yung mga artista, laugh, tapos may clap. Ganun po yung ginagawa nila. Kumbaga, yung mga sound effects, magkahiwalay pa po yun sa background. Kumbaga, yung sound effects, pumupunta po yun dito. So, gawa tayo para maintindihan natin. Yung kunyari, yung horn. Saan na yung kaninang horn? Nag-horn-horn. Audio. Ang chickens. Yan, di ba may mga vloggers na parang pag kunyari may nakakatawang part doon sa video nila, kailangan nila ng sound effects, maglalagay sila ng chickens. For example, chickens. No? So, Guys, kunyari, welcome back to my piniplay natin, channel. no? My name is Shad Godoy and today we're going to unbox this Jabra Evolve 40. So, yun, pumapatong siya, di ba? So, kung meron namang line for sound effects, kung maglalagay kayo ng mga additional sound effects like yung mga clap, lol, yung mga ganon, yung ang hirap mag-explain. Yung mga ganong, yung mga atomic bomb, mga ganon. Ano pa ba? Car horn. Yan, di ba? Mga ganon. Magdadagdag kayo ng pangalawang linya. Additional line pala for the storyboard. Kasi mas madali pong i-edit. Pero kung mga sound effects lang, pwede sama-sama sila dito sa linya na to. Makikita mo. So, yun. So, yung mga green screen effect, may mga green screen yung nawawala yung mga background ko. Pwede nyo rin pong i-google yun. Like, kasi ako hindi ko masyadong ginagawa yun eh. Pero marunong din po ako kasi magiging ano na to, video editing na tong ginagawa natin. Kumbaga ngayon, tinuturuan ko lang po kayo mag-edit ng video. So, para maayos yung video na hindi maging black yung huli, kailangan yung sound po, pantay dun sa pinakahuling piece. Kunyari, ito yung video mo, ipapantay mo siya. Kasi mangyayari dyan, pag hindi mo pinantayan, magiging may dark pa nakasunod. Try natin. Ayan, tumigil na siya, di ba? Pero kung may sounds pa dito, magkakaroon ng dark. Kumbaga, hindi matatapos yung video. So, make sure that yung pinakahuli is yung video. Okay lang yung sounds hanggang dito lang eh, di ba? Or mag-outro na siya, di ba? Hihina na siya palabas. Ayan o. Kung gumagana. So, kung gumagana, maganda yun. So, try natin. Yan. So, kung nakita nyo, may additional video ako, di ba? May part 1, part 2. Kasi tinry ko yung headset eh. Pinakita ko sa inyo, in-unbox ko yung headset. Tinry ko. Para ipasok ulit yung media, yung media na tinry ko na yung headset, ilalagay ko siya dito. Para magdugtong, di ba? Or pwede kayo maglagay ng transition, di ba? Para ayan. Hello guys, welcome back to my channel at ayan po, kinabit ko na po yung Jabra Evolve 40 dito sa computer ko. At yung isang napansin ko, yung Jabra Evolve 40 meron siyang ilaw. Ayan. So, meron akong sinabi na welcome back, ano? So, ayoko yon. Kasi nga, hindi na pinapanood na nila yung video ko. So, pwede kong tanggalin yung part na yon.
'Di ba? Ayoko nung part na 'yon. Hello guys, welcome back to my channel. Yan, pwede kong tanggalin siya. 'Di ba? Kunyari, tinanggal ko na. At ayan po, kinabit ko na po Yan, yung di ba? Jabra Evolve. Hindi ko na winelcome ulit kasi winelcome ko na nga kayo sa umpisa eh. So, At ayan po, kinabit ko na po yung Jabra Evolve 40 So, dito sa computer ko. yan. So, yan. Na-edit na natin. So, kunyari, natapos na natin. No? Tapos na, may mga kung ano-ano na, ng mga audio-audio na, nalagyan mo na, natapos mo na to, nag-spend ka na ng mga 1 oras kaka-edit ng video, i-export na natin, gagawin na natin yung parang, yung ready to upload na kay YouTube. So, ang gagawin natin, export, create video, MP4, yung ginagamit ko, and then change ko yung resolution sa standard na 1280 by 7. Standard, nakalimutan ko, wait lang. Just to make sure. Don't want to make mistakes. Standard 1280 by 720. Yan, yung resolution, 1280 by 720. So, ng MP4, makikita nyo resolution, di ba dito? Resolution. Tsaka yung output pala, kailangan kung saan yung papadalin. Kunya, para sure kayo, kunyari desktop. Tapos yung title, Jabra review. Kunyari lang, Evolve 40 review. Okay? And then settings. Pag kinindot yung settings, maglalabas yung resolution dito. So, pinapalitan kayo ng 1280. Yan, minsan pasawa yan. So, minsan binibilisan ko. Yan. By 720. So, okay. So, pag napag-decide ka na, export. So, yan. I-edit niya. Hindi ko pala na-stretch. Nakalimutan ko yung i-stretch yung video. Kaya hindi siya papasok. Yan. Yan. Ini-edit ko na siya. So, yan. In-edit natin. Yan. May mali ako. So, i-mention ko mamaya ano yung mali ko. Para may mali akong ginawa. May mali ng konti. So, habang nag-ano tayo, may nagtatanong ba? Kasi nagko-convert siya eh. May nagtanong po regarding dun sa copyright. Okay. Ano daw po ba? How many minutes pwede para magamit ang sound at di ma-copyright po? Sa akin kasi hindi ako nagte-take ng chance with regards to copyright, yung mga copyrighted sounds na itatanggalin ko lang. Alam ko kasi 10 seconds allowed ka eh. Like first 10 seconds allowed ka i-gamitin yung copyrighted hanggang 10 seconds lang. Pero I don't take chances eh. Ang ginagamit ko po talaga is yung mga pwede mong gamitin. Kagaya nung kunyari, Filmora, libre naman po. Or yung mga pwede kasi mag-download sa YouTube ng ng mga sounds na pwede mong gamitin. Si YouTube, Royalty. oo, di ba may yung mga walang bayad na royalty something. Pag nagma-manage ka kasi ng YouTube sa loob, merong free sounds dito. Meron yan dito. Saan ba yung ayun, audio library Ayan So, merong audio library. Ito yung mga pwede mong gamitin. Pwede mo tong i-download na libre. Pero pwede ka rin maghanap sa internet ng mga ng mga sounds na pwede mong gamitin. Kunyari may trip ka na gusto mo talaga yung sounds doon sa video na ginamit ng favorite mong YouTube vlogger. Pwede mong tignan kung pwede mong gamitin. Pero pag imo-monetize mo kasi yung channel mo, magkakaproblema ka niyan kapag alam mo yun, pag
lumago ka na tapos may copyright ka pala na tinamaan na ginamit mo yung sound, hindi pala pwede. Hindi mo makukuha yung kita doon sa specific video na ginamitan mo. Mapupunta doon sa sound owner. Yun po yung mangyayari. So yan, may mali akong ginawa, alam nyo ba? Hindi naka-stretch out. Nakita nyo? Ito yung video. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy and Wait, today wait we're lang. going to unbox this Jabra Evolve 40. Nagpe-play siya. If you like this video, kindly click the like button. Ayan o, nakita nyo ba yun? Ayan o. So may space. May mali akong dimension. So, ang mali ko, ano to? Hello guys, Hindi yata naka-match media. Yan, nagkamali na ako. Ito yung iniintay ko eh. Magkamali ako. Natatangala naman ako. Ano yung size nito itong pinasok ko? Bakit ganun yung... Ayun o. Dito lang. Ayun, hindi kasi siya pumasok eh. Bali yung dimension na ginagamit ko. Ayan. So, dapat... Ayan. hello guys, Match media. Baka nagkamali. Ako. Ayun o. this is the weirdest. Sa standard, may mali ako. Ayan, hinahanap ko kung saan ako nagkamali, guys. Madalas nangyayari sa akin to. Saan ako nagkamali? Baka sa size, yung pinagpagpili ko kanina, dun pa lang sa umpisa, mali na ako. Pinili ko kasing standard version, hindi yung wide. Hello guys, Ayun, kung mapapansin nyo, naka-wide siya, oh. Oo. Ayun. ito tinignan mo. Hindi wide yung pinili ko, yung Ganda, standard diba? version. Parang square siya. Welcome So, back to my channel. Na-extend siya. Pwede ko siyang gawan ng paraan. Ibahin ko lang yung dimension ng pag-export. Yeah. Ngari. Ano yung kanina? 1080 by ano? Wait, mag-isip ka. Ito. Or square. Yan. Ayun, 1080 by 720. Yung gagamitin. 1080 by 720. 1080 by 720. Try ko to. Hindi sure. Ayan o, parang, ayan, nabuo niya na o. So, yun yung dimension kasi nung pinasok ko na ano eh, na tawag dito na kuha ko sa camera ko. So, kailangan sundin ko rin siya. So, ayan ako. Medyo pumasok na siya. Tama na to. So, minsan kasi yung mga camera natin, iba-iba yung pixel. So, minsan sinusunod ko lang din yon. Isasuggest naman niya sa umpisa eh. Mamaya papakita ko na paano ko ginawa. Ine-edit ko lang po ulit. Sensya na po. Meron tayong nangyayari po talaga sa opisina yan eh. Kaya minsan po nakakaubos talaga ng oras to eh, yung araw yung minsan may trabaho po ako mag-edit ng video. Minsan pag may nagkakamali ako ng ganito, isang buong araw na akong ganito. May tanong po ba? Sorry po, medyo meron tayong technical difficulties. Yan, kung may tanong po kayo habang nag-export po tayo, medyo matagal ko kasi to eh. Ayan, 38%. Noon so far, carry lang. Yan. So yan. Ano pa ba yung habang iniintay natin? Habang nag-iintay tayo, so yan, ito po pala yung ginagamit, yung ginagawa ko. No? So pag nag-edit ako ng video,
umpisa, nagpupunta muna po ako sa Trello. Kasi yun yung project management tool di ba? Yung Trello, yung sinabi natin nung day 1. So dito sa YouTube channel ko. For example, mag-handle kayo ng isang YouTube channel, pwede nyo i-handle yung project dito inside Trello. So, yan. Pwede nyo sunod-sunod rin. Kunyari, ideas, ay dito nyo gagawa kayo ng card, di ba? Yung mga umaten ng day 1, gagawa kayo ng card. Kunyari, idea ko for today. Yan. Pwede nyo, kunyari, yun yung video na yun, yung Jabra review. Tataas ko muna para makita nyo yung Jabra Evolve 40 review. So yan, pwede kayong gumawa ng card. Kunyari, naisip ko yung idea na yon, tapos lalagyan ko na ng description. Ilalagay, pag i-manage nyo po yung project nyo, para makita nyo kung nasa na kayo, nilalagay nyo dito sa kanan, di ba? Nililipat-lipat nyo. So, description. So, again, AIDA, di ba? Yung formula po natin na sinusunod pag nagra-write po tayo ng description or ng kahit anong post. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, yan po yung attention, interest, desire, action. Yan. So, natapos na siya. Tignan ko kung tama na yung niluto ko. Ayan, buo na siya. Ayan. Pero iba yung dimension niya. Pero pag in-upload nyo po yan Hello sa guys, YouTube, welcome back to my okay channel. pa rin My po name is yan. Shad Godoy, and today we're going to unbox this Jabra Evolve 40. Yan, If you like this video, kindly click the like button and don't forget to subscribe, okay? So let's go back and jump in. Alright. First time ko nga po pala mag-unbox, kaya please bear with me. Nga pala, binili ko to sa Lazada kasi nahirapan ako bumili kay Shopee Yan. Nangyari yan, ulit. So nakita niyo yung ginawa natin. Hello guys, welcome back to my channel. Yon. So ito na po yung video. So nagkamali po ako kanina kasi nga po ang ginamit ko po kasing camera is yung laptop ko, na ang ginamit ko lang po na camera is ito. Tawag dito. Sana yon? Yung free photo booth ng Mac. Ayan to, yung photo booth. So nung ginamit ko, iba po yung ginamit niyang dimension yung 1080. So kung makikita nyo dito, 1080 by 720, yan po yung dimension ng video na in-upload ko. So, yung resolution niya, tinama ko lang po dun sa resolution na to. Pero kapag kasi nag-shoot kayo ng video, pwede po kasi sundin nyo na agad yung dimension na 1280 by 720 So, pag kunyari 1280 by 720 na yung shoot nyo na video, yun na yung specific na details, yun na yung gagamitin nyo. Magsasakto na yun. Diba? Ako kasi nag-share ako ng screen, yun yung agad yung sineset kong dimension. Kunyari, nagre-record ako ng screen ko. So, pag pinasok ko dito, hindi ko na po binabago. No? Kasi mag-a-adjust pa kayo dito Kunyari, hahatak-hatakin nyo pa siya. Katulad kanina, hinahatak-hatak ko pa lahat, di ba? Para lang mag-fit. So, para hindi ko nagawin yun, tinugma ko na lang po yung dimension ng video dun sa export settings. Yan Para hindi po siya yung parang kanina na yan, nakapaloob siya sa may square na block. So yan. So expected po yan pagka hindi pa po kayo nakakapag-edit ng video, ma-experience nyo po yan. Medyo yung na-experience ko po ngayon at lagi ko po na-experience yung ganung scenario, yung may mali na naman sa dimension. So, syempre pag VA ka, huwag kang kasyadong kakabahan kasi marunong ka mag-problem solve So, yun yung isang skill mo as a VA. 'Di ba? I try to compose myself na kahit pinapanood niyo ako, hindi ako nagpapanik masyado kasi alam ko nga kaya kong gawin So, yun yung lagi yung mindset natin. Alam natin yung pinapagawa ni client. Kailangan natin yung mindset na hindi tayo masyadong mali na to. Hindi. Kailangan yung i-maintain nyo lang po yung composure nyo kapag may mga bagong papagawa sa inyo. So,
pwedeng mag-edit ng video, pwedeng pagawa kayo ng email campaign, di ba? Kasi kadalasan po nangyayari yun eh. Like ngayon, may pinapagawa na naman bago sa akin yung client ko. Kung mapapansin nyo po yung Slack, may bago na naman pong utos kagabi. Napapakita ko sa inyo. So, as a VA, huwag kayong matataranta kapag may mga bagong pinapagawa sa inyo. Ayan, no, new task for tomorrow. Naka-record sa video kung ano yung papagawa niya. Na-record niya yung sarili niya. Diba? Papagawa niya sa akin. So, may mga ganyan pong senaryo. Yan. So, yun lang. And then, sunod na po tayo. Inom lang po ako ng tubig. Nag-edit na tayo ng video eh. Tapos na po ako mag-shoot ng video eh kasi sinot ko na yan. We discussed the project management, no? Ito, yung Trello. Ngari, nakalimutan ko maglagay dito eh kasi hindi ko nilagay yung sa umpisa yung YouTube ideas kasi na-shoot ko na nga eh. So, yan, description na tayo. So, edit a video, create a thumbnail pala muna. Tumatalon kayo. So, create tayo ng thumbnail, no? Doon sa video natin. One way na pwede natin gawin pag mag-create tayo ng thumbnail is gagamitin natin yung video na raw file. Ngari ito. Ay, hindi ito yan. Dito yan. Ito. Hindi ito. Yung kanina. Ito. Yung raw file. Kukuha po ako ng thumbnail. Ngari dito. Ko siya sa presyong 3,900. Ngari, pakita ko, nabuksan ko na, di ba? Kagaya din ito. Noise minsan, so kung makikita nyo, ito yan ang kanyang itsura. So, makikita nyo, itong headset ko, Jabra Evolve 20 to. So, kailangan nyo, ayan, yung kailangan nyo ipakita yung item, no? Siyempre, pag magre-review ka nga, papakita mo konti yung item eh. Yan. So, ang ginagawa ko pag mag-create ako ng thumbnail, ini-screenshot ko yung video. Ito yung one way, no? Pero minsan, yung iba, kumukuha na lang ng picture niyang Jabra sa internet, eh, tapos nilalagyan ng ano, ng pangalan or na walang muka. Eh, sa akin kasi gusto ko may muka eh. Proud ako sa muka. Asan na yung thumbnail? So, ito yun, mga thumbnail. Gagawa tayo ng thumbnail. Make a copy para hindi natin masapawan to. Make sure lang natin na hindi ito yung ginagamit namin. Ayan, copy of copy. Tama. Possible yan at Maricel, meron din mga clients na ikaw din ang nagsushoot kung kaya mo. Ayan. So yan, nyari, yung video natin. Ito nga po pala yung mga pinagagawa kong thumbnail sa client ko. Ayan. Ilalagay natin yung screenshot natin kanina. No? Siyempre, ang gagamitin natin paggawa ng thumbnail, sino? Si Canva. Kasi hindi ako marunong mag-Photoshop. Kayo, kung marunong kayo mag-Photoshop, pwede po yun. Ito lang po kasi yung alam kong gamitin. Pag image kasi, yan, pwede tayong gumawa ng thumbnail. Or pwede kong tanggalin yung background, di ba? Yan. Si Canva, meron siyang option na pwede mong tanggalin yung background. Like, pipindutin mo po yung effects and then tatanggalin mo yung background. Sana hindi matanggal yung headset. Kasi minsan natatanggal niya yung headset eh. Kinukuha niya lang yung tao. Ayun. Hindi. Yes. Good job. Good job, Chad. Yan, di ba? Ayos ba? Ayos po ba? Ayan. So, ang technique ko po, para yung ma-highlight, ayan, nag-e-error. Isa pa ulit. Minsan ganyan po kasi nag-e-error si Canva. Kailangan, bago mo pala i-remove yung background, kailangan ayos na yung photo mo para hindi mo nagagalawin. Minsan kasi nag-e-error pag ginagalaw-galaw mo siya eh. Yan. Kunyari, ayusin mo na siya, no? Para hindi mo na siya igalaw. Tsaka mo tanggalin yung background. Yan. Nangyayari po yun. Yan. Yan. Okay. Oop, ginalaw ko. Pero hindi siya nag-error. Pakita natin konti yung jacket.
Tapos, para magkaroon ako ng highlight, syempre, kakopy ko po yan. Gagawa po ako ng mono niya. I-duplicate ko po yung photo. So, makikita nyo maduduplicate. Kakopy po, control copy, and then paste. So, yung isa, ang gagawin ko ay click effects. Hanapin ko po yung duotone, tapos mono. Tapos po, ang gagawin ko po, i-adjust ko yung kulay. Di ba? Pag pinindot mo kasi yung mono, magkakaroon ka ng 3 bars doon. Then, pipindutin mo yan. And then, ipindutin mo to. Pipindutin mo yung highlights and then white. Then yung shadows to white. So, magkakaroon ako ng white background, di ba? So, ang gagawin ko, iilalim ko yan. Position, sa Canva, position dito, pipindutin nyo to, and then click backward. So, pwede nyo lakihan yung white background para masakop yung buong pagkatao nyo. Yan. Diba? Nakikita nyo to sa mga YouTube vlogger, di ba? May mga ganto-ganto sila. Parang ako. Yan, di ba? Minsan tricky yan eh. Kaya adjust mo. Kasi dito na lang nauubos yung oras ko eh. Pag adjust sa client ko. Isang oras akong ganito. Ay, naku, Diyos ko. Yan, hanapin niyo yung perfect na parang ma-highlight kayo, di ba? Okay. So, syempre, title, di ba? Pwedeng copy natin yung font niya. Oswald. Jabra, Evolve. Ayan, Jabra muna. Kunyari, malaki yung Jabra. Or yung umiilaw-ilaw na may effects na. Yan, ito. Yan o. Jabra, Evolve. Yan kasi yung title ng Jabra Evolve 40. Yan yung headset eh. Unboxing. Yeah. Unboxing. Pwede yung unboxing iba yung kulay para ma-emphasize mo na unboxing siya. Ayan. So, litan mo na konti kung ayaw mo. Unboxing. Okay, itabi-tabi mo ng konti yung sarili mo. Just to make sure that the headset is ano. So nga lang kasi nandito yung headset sa kaliwa eh. Pwede i-flip natin. Flip natin. Tignan natin kung pwede. Position. Flip. Bakit ganun? Wait lang, kailangan lahat. Pwede mo kasi i-group eh. Kaso nga lang, group. I-group mo yung shadow niya dun sa ano. Group. And then you flip. Ay, nakakapikon. Let's say yan na lang. Napipikon ako. Yan, di ba? Meron na tayong thumbnail. Okay. So, gawa na. Babalik tayo sa project management. Nauna yung description sa thumbnail. Dapat yung description muna, di ba? Kasi sa presentation natin, nauna yung thumbnail sa description eh. Mali yun. So, yan. De-describe na natin. Hali lang. Iinom lang ako. Okay. Pag nagsusulat kayo ng description, eto na. Ito yung medyo tricky. Kailangan yung siyempre, i-emphasize siyempre yung Java Evolve review. Diba? Java Evolve 40 review or Java Evolve 40. Tapos, yung review, may mention nyo sa ibang sentence. Diba? Para hindi halata na tina-target natin siya. Parang inuutakan natin si Google. Kasi si Google kasi may-ari ng YouTube eh. So, hahatiin mo siya pag nire-write mo yung description. So, one thing na nakakatulong for SEO is yung tinatawag po natin na
YouTube body. Ito, oh. May free po nito. Huwag po kayo mag-alala. Naka-pro lang po ako eh. So, si YouTube body po, meron siyang keyword explorer. Ayan, oh. Tinutulungan ka niya, Jabra, type ka. Tinutulungan ka niya maghanap pa ng lagyan natin evolve 40. Kung ano pa yung pwede mo i-mention na keyword dun sa sinusulat mo. Ayan, di ba? Pag Jabra Evolve 40, si YouTube Body po yung application na to, ano? YouTube Body Keyword Explorer. Sinasabi niya na pag gumamit ka ng Jabra Evolve 40 sa title mo or sa body mo, parang combination title and title ng YouTube video and then dun sa description, sa pinaka-body, sabi niya, it is good. Ibig sabihin, pwede kang mag-rank, di ba? Pwede kang mahanap ng mabilis or mag-rank yung video mo pag ginamit mo yan, yung Jabra Evolve 40. No? Yan. Ano po yung paid? May nagtanong, paid po ba yan? Ito. May libre po ito. Libre to yung Keyword Explorer. Libre po ito ni YouTube Body. Pero yung paid po siya, yung paid version po nito is mas marami ka lang ibibigay sa iyo na suggestion, di ba? Pero yung Keyword Explorer po niya is libre, pwede po kayo. Pag may YouTube channel po kayo, tapos nilagay niyo yung email niyo, may mabibigyan po kayo niyan, no? So yan yung ginagamit ko minsan, no, para makita ko yung mga pwede kong gawin na video na magra-rank. So bago ko bilhin yung item, kunyari bago ko bilhin tong Jabra Evolve 40 ko, I have to make sure na na-research ko siya na pwedeng ako mag-rank bago ko to bilhin para i-review ko, 'di ba? So it gives me the advance na magkakaroon ako talaga ng traffic kasi nga ni-review ko yung SEO niya bago ko bilhin tong headset. So, ganun yung minsan ginagawa ko. So, makikita nyo may mga additional searches pa, no? According to Jabra Evolve 40. Jabra Evolve 40 UC. Jabra Evolve 40 how to use. So, meron kang mga, may mga additional ka na pwede mong gamitin na keyword. So, ang ginagawa ko minsan, kinakopy ko yan. Ilalagay ko muna dito. Yan. Para magkaroon ako ng idea kung paano ka i-mention dito sa IDA ko kasi I have to put some keywords na pwedeng ma-search din in the body kahit hindi siya yung talagang video na yon. Like kunya kasi to how to use di ba? Pwede mo kasing banggitin to di ba sa action. Like sa action like if you are thinking of using if you want to know how to use Jabra Evolve like Jabra Evolve 40 yan di ba minention ko yung how to use di ba so nilagay ko lang dito sa umpisa pero this the same thing how to use Jabra Evolve 40 and you are wondering if this is the perfect headset, di ba? Headset. It's another keyword, headset for you. You can watch this video. Pwedeng about, di ba? Dadagdagan mo pa yung mga para ma-hit mo pa yung mga ibang keyword. You can watch this like unboxing to, di ba? Jabra Evolve 40 unboxing, di ba? Di ba? Kasi unboxing nga yung video ko eh. So, yan. Yan yung actions. Pero yung attention, syempre. Inside the attention, syempre, get their attention. Pero pag YouTube video, hindi masyadong importante yung AIDA eh. Pero just to have like the structure, gamitin nyo pa rin para napapractice nyo. Pero minsan kasi yung attention interest, minsan hindi na pinapasok eh, no. So yung interest pwede mo i-mention yung mga specs, di ba? Like ano ba mga specification ng Jabra Evolve 40? Passive noise cancelling or active
active noise cancelling, busy light, kasi may busy light siya eh, yung umiilaw-ilaw yung gilid niya. And ano pa ba? Metallic. Metallic, yung tatawag, metallic appearance. Interest. Para magkaroon sila ng interest. Mamaya pagdudugtungin ko yan. So, yung desire, ano yung technique natin para malaman natin, para makakreate tayo ng desire about a product? Ina-answer natin yung tanong na, so what? Di ba? So, active noise cancelling, so what? So, you can hear clearly what other people are saying, even they are in the background. They are in the background. Ibig sabihin na malapit sila sa iyo, di ba? Busy light. So people, puro ako so no? Hindi na ako gumamit ng ibang transition. Kasi nga, naku-curious kasi ako. May anxiety po kasi pag pinapanood akong gumagawa ng lang live. So yan. So, yung busy light, yung umiilaw-ilaw. So people, kasi di ba sasagutin mo, so what? So, people can know that you are doing something important kasi busy ka nga eh, di ba? Kaya umiilaw yung headset mo, di ba? Umiilaw-ilaw yan eh. Ito. Ibig sabihin, busy ka. Alright? So, yan. And metallic appearance. Ano ba yung desire ng metallic appearance? So, you will, and you will look more elegant. Yan. So, yan. Interest. So, attention. Mamaya makikita nyo, magko-connect yan. Attention. High work from home buddies. Kailangan tinatawag mo sila minsan. Are you thinking of buying a headset for your job, or do you need a replacement? Because your headset broke down. Yan, kinokorek ako ni Grammarly, oh. Yan, naka-on po kasi yung Grammarly ko dito, kaya kusa niya akong kinokorek. Are you thinking of buying a headset, or do you need a replacement because your headset broke down? Meron siyang tanong, di ba? Or do you need a replacement? Are you thinking of buying? Di ba? Kinorek niya ako. Tanga-tanga daw ako sa grammar. Yan. Are you thinking of buying a headset for your job, or do you need a replacement because your headset broke down? With this, di ba? Nagta-transition ako, di ba? Do you remember the transition? With this Jabra Evolve 40, with this Jabra headset, this Jabra headset have a couple of features. That fits your needs. Diba? 1, diba? Pwede mong lagyan ng numbering. 2 is busy light. 3, pwede mo siyang i-connect doon, diba? Active noise cancelling. 4, yan, no? Diba? Pwede mo lang i-collect yung desire sa interest. Yan. Busy light. So, metallic appearance. Pwedeng, wag kang gumamit ng so kasi ako mahilig ako sa so eh. So ako ng so. Pero marami pong pwedeng words kasi ngayon lang kasi nagmamadali ako eh. Yan, tanggalin ko na to kasi part na siya yung interest, nag-connect na dun sa desire.
metallic appearance that Metallic appearance that gives elegance. gives elegance. Salamat po Salamat po. Yan, an action. Yan. So, pwede nyo siyang lagyan ng transition. No? Kung ta-transition ka kasi pupunta ka na sa kunyari, if you want to know how to use, di ba? Nag-transition ako ulit. Yan. So, yan. Yan, gawa na yung description. Lagyan mo ng hashtag, di ba? Jabra. Kasi lalabas yan sa YouTube Jabra Evolve. Evolve 40. Or Evolve 40. Yan. Yan. So, ito mga pwede nyo pang gawing video to, 'di ba? Another idea. Like meron akong professional headset, 'di ba? Or Plantronics versus Blackwire versus Jabra, 'di ba? May mga ganun. So, magkakaroon din kayo ng idea. Yan. So, ilalagay nyo yan ito na, meron na tayong description. Yan na. Meron na tayong thumbnail. Nag-edit na tayo kanina. Na-shoot ko na yung video. Meron na tayong project management tool. Meron na tayong description. Ang gagawin natin, tag. So, kailangan na nating i-upload kasi kailangan mo munang i-upload yung video bago mo siya i-tag. So, for example, i-upload natin. Yan, manage. Upload, create. Pag mag-upload kayo, create, upload videos, select files. Hanapin nyo yung kanina ng ginawa natin. Hindi yan yun. Yan to. Yan. Yan na. Diba? Meron na tayong title. Tapos lalagay natin description. Ito yung description na sinulat natin dito. Kakopy. Lalagay natin sa YouTube. Yan. Yan, meron na. Minsan yung iba nilalagay yung hashtag dito. Dito sa umpisa. Ako kasi dito eh. Yan. So yung upload thumbnail, da-download natin yung thumbnail na ginawa natin. Yan. Page 1, download page 1. Sa Canva. Yan. Save. So meron na, nagpunta siya sa download. Punta ka dito. And then, sana balik tayo doon. Ayan, upload thumbnail. Thumbnail, upload. Click mo yan. And then, ito. Yan. So yan, may thumbnail na tayo, di ba? So may title na tayo, meron na tayong description, meron na tayong thumbnail. Pwede kang mag-select ng playlist kung mayroon kang nakasetup for headset. Right now, wala ako. So pwede ako mag-create, di ba? Headsets or headsets. Yan. Mayroon akong playlist about headsets. Pwede mo pahabain yan, like headsets review, ganun. Kung puro review yung ginagawa mo. It's not made for kids. Nilalagay ko yung it's not made for kids palagi kasi minsan may mga sinasabi ka, di ba? Kunyari, nagmumura ka, di ba? So pag nagmura ka tapos nakalagay yes, it's not made for kids, mangyayari diyan, hindi ka i-allow na komentan ka. Kumbaga tatanggalin ni video ni YouTube 'yun. Kasi nga nagmura ka tapos it's made for kids, di ba? Yan, may mga ganun po. So yan, tags. Yan, tags. Favorite ko to, tags. Wait lang, inom lang po ako. So yan. Nakita nyo nag-upload siya. Hindi pa siya tapos mag-upload kaya nag-upload pa yung video. So while uploading, pwede ka pong mamili ng tags. Kung si YouTube Buddy po naka-install sa sa YouTube nyo, kumbaga naka-pair siya kasi ilalagin mo yan eh. Kunyari kung yung YouTube Buddy mo naka-install sa Chrome mo or sa Firefox, merong lalabas yan dito sa YouTube. Yan dito. Oh. Yan. Or kaya
meron kasing sarili kang account ni YouTube Buddy, ilalagin mo doon, tapos i-connect mo yung YouTube account mo. Kusang lalabas si YouTube Buddy pag in-on mo yung YouTube mo pag nandito ka, nakalabas 'yan. Itong icon na to, ito yung body YouTube Buddy. So pag meron ka diyan, naka-login ka, kusa kapag nag-upload ka ng video, meron kang ganito. 'Di ba? Pag free ka lang, hindi yan nakalabas lahat. 'Di ba? Pag free account ka lang ng YouTube Buddy, hindi nakalabas lahat 'yan. Kumbaga, naka-hide yung iba. In my case kasi may bayad 'yan. So, pag sinelect ko 'yan, kunyari Jabra Evolve 40, magtatag ako ng mga ng mga related 'yan. Jabra headset, Jabra Evolve, Evolve 40, technology review ba? Ayan, Jabra Evolve setup, 'di ba? Basta lahat ng kung ano-anong Jabra. Ayan. Kuya, may naiisip ka, Jabra headset unboxing. Ayan, nagsasuggest siya, oh. Ayan. Jabra Bluetooth headset unboxing. Jabra unboxing. Kasi unboxing ako eh. Hindi naman ako review eh. Di ba? Ayan, unboxing. Nag-unbox ako. So, yan. For example, madami ka nang napili. Nagustuhan mo, okay na sa'yo yan. Example lang. Marami yan eh. Pwedeng 500 words yan eh. Ano, 500 characters. So, madami kang pwedeng itag. So, the more tags, the better. Kasi yung tags kasi i-inform ni YouTube mo. Kumbaga pag nakatag ng tama, bibigyan kanya isasuggest ni YouTube mo about dun yung video mo dun sa topic na yon. So, hindi ka mahihirapan magkaroon ng natural traffic. Yung tinatawag natin organic traffic kasi sinasuggest ni YouTube yung lalo na pag marami ito pong nag-views or may nag-likes na, may nag-comments, no? So that's good thing. So click next. Pwede kang mag-add ng end screen. Yung end screen po yung nakikita nyo sa huli. 'Di ba? Pag matapos na yung video, yan. Pwede ka po mag-add ng end screen. So kung meron ka ng ibang ni-review na na Jabra, pwede kang maglagay. Katulad ko, ni-review ko po yung Jabra Evolve 40, di ba? So pag magkakaroon sila ng interest na na panoorin yung isang video ko. So isa lang naman po yung na-review ko, so pwede yung end screen ko isa lang din. Yan. So yun yung huli. Makikita mo yan, di ba? Pag patapos na, pwede ka pang manood kasi may end screen. Yan, ito po yun po yung tawag doon, yung end screen. So click next. Copyright, no issues found. So, ibig sabihin, wala po akong nilabag na copyright rules. Then, click next. So, hindi ko naman po siya ipapublish ngayon kasi mali po yung pagkaka-edit natin. Testing lang eh. So, i-edit ko po talaga to properly na mas maganda siya tsaka yung mas maganda yung thumbnail. This is just for the purpose for us to learn, no? How to manage a YouTube account. So, i-unlist ko siya para hindi siya makita ng mga subscribers ko. Yan. So, makikita nyo, naka-unlist siya. Yan. Pero nandito siya. Kung papanoorin natin, meron siyang link. So, yung copy po ng recording natin, dito po magagaling sa YouTube yun. So, pag natapos ko na po, marireceive nyo na. Yan. Yan na siya. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy and Ganyan today po we're going to ginagawa yun. unbox this Jabra Evolve 40. If Naririnig you niyo like po this ba? video, kindly click the like button and don't forget to subscribe, okay? So let's go back and jump in. Alright. First time ko nga po pala mag-unbox kaya please bear with me. Yan. Okay. Congratulations. Nakapaggawa tayo ng isang video. Okay ba yon? Maliwanag po ba? Sorry kung may mga mistakes tayo, no? Kasi sa production, nangyayari po yan, no? Pag gumagawa tayo ng trabaho, nangyayari po yung mga mistakes. Madalas po ako doon. Madalas po ako sa mistakes. Doon po ako natututo eh. Kaya lagi akong, alam niyo ako yung klase ng tao na hindi ako natatakot sa mistakes. I go with
go with the flow, like head on na pag meron akong challenges like something like this, hindi nag-work ng tama, I try to understand and solve it. No? So, ganun po yung pag-upload. So, kung titignan nyo yung sa client ko, that is the same thing that I did. No? Hindi lang natin makikita yung editorial namin, pero just to make sure na ako talaga nag-handle, ayan po, ako talaga nag-handle yan, like diverse disease. Nakatag sa akin yung account na yan. So, ako po talaga nasa loob. So, just for the purpose of sense of privacy for my client, parang yung labas lang yung pwede natin makita. No? Yun. So, ganun din po yan eh. Same thing lang naman po yung ginawa natin. Halos magkamukha nga lang din po yung thumbnail eh. Yan. So, yan. So, yung last part po natin is the content strategy, yung YouTube SEO. Parang we dig down dito. So, kung may tanong kayo, pwede nating sagutin bago tayo pumunta dito. Yan. Q&A muna tayo bago tayo pumunta sa strategy. Hello, buhay pa ba tayo? Sir, may tanong po si Maricel. Wala po bang limit yung tags? Meron po siyang limit, 500 characters na tags. Kasi yung tags, di ba, may mahaba. So, nilimit nila sa 500 characters. So, pag sumobra, ayan, makikita nyo po, tignan natin. Ayan o, 112 to, sa 500 characters na yung nagamit ko. Ayan o, 112 tsaka 500. So, bilang po dun sa letra na ginagamit natin or yung, diba, may space pa, bilang po yun. Yan. So pag pumasok ka na sa 500, kailangan magtanggal ka na ng gusto mo or ng ayaw mo. Yan. I mean yung limit ng numbers ng hashtags to use. Yung hash ano bang tag? Tags o hashtags? Magkaiba kasi yung hashtag. Yung hashtag kasi sa description eh. Yeah. Tags, yung tags 500 characters. Hindi po 500 words kasi 500 words mahaba po 'yun. Characters lang. Yung letra like Jabra 1 2 3 4 5, 'di ba? 5 na 'yon. So 'yun. Okay? Sir, may tanong din po si Isami. Question, sir, if branded account po kasi meron tayong personal and brand account sa YouTube po, nakaka-receive po ba ng traffic pa rin, sir? Brand account meaning yung ikalawang channel na ginawa mo aside from your main channel po. Wala naman pong pagkakaiba pag keso brand channel or personal channel. Wala naman pong masyadong, kasi kung sa content naman po yan eh. Sa content lang naman po yung basihan para magkaroon ka ng traffic. Considered as yung personal is it's also brand eh. Parang brand pa rin siya. Kumbaga kasi natawag lang na branded account para specific na yung tao branded. Pero kung yung account na yun branded, pero kung titignan mo, lahat naman po ng account mapa-personal o branded pa rin yun. Kasi ito branded yung branded yun sa channel ko, yung sa channel ni client, 'di ba? Right versus disease. Ayan. Parehas pa rin po yung features, parehas pa rin yung paano mag-upload, parehas pa rin po yung kung ano yung gagawin. So nga lang pag branded ka kagaya nito like yung sa amin, may mga pwede ka kasi mag-upload ng logo eh. May mga settings ka. Yeah, customization, 'di ba? Mako-customize mo. Ano? Pwedeng yung branding, like yung mukha mo, ayan. Tapos yung header mo, 'di ba? Yung watermark mo, 'di ba? May mga ganung setting. So, ayan. Nga po pala, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, pwede kayong mag-subscribe kung gusto nyo. Just find like Chad Godoy and subscribe to my channel.
Yun. So, ano pa yung mga tanong natin? Question about Filmora po. After downloading, need po ba gumawa ng account? Yes po. Need po. Kahit free, parang pagagawin ka niya ng free account para ma-access mo yung tool. Yes, sir. Nakasubscribe na po kami. 3 ni Habigo. Wow, thank you po. Salamat po sa suporta niyo. Yan. So, yun. So, nakita nyo, kung sa project management, yung Jabra Evolve 40 na-edit na natin, hindi na tayo tumalon-talon dito, no? Diniretso na natin. So, na-publish natin. Kaso nga lang unlisted. So, pupunta na siya dito. So, meaning to say, tapos na siya. So, yan. Importante ito kasi pag si client ang kasama mo, makikita niya yan, di ba? Pag habang nagmo-move siya, parang nagmo-move siya, nakikita niya nagtatrabaho ka. So, hindi ka niya na kailangan tanungin. Di ba? Sir Chad, question lang po sa Trello. So when you move an action, like an action of an item, will it add a date? So example, on your end, YouTube ideas, tapos pag minove mo na siya sa description, will it add a date kung kailan siya na-move sa description? I think hindi. Hindi. Pag, yung sa experience ko lang, I think hindi. Pero pag may ginawa ka, may notification siguro. Magna-notify siya, lalo na dun sa, kung may nakatag na member, magna-notify sila. Yeah, I asked it for a reason. So example, yung project is nasa ideas pa rin. So if I'm the one monitoring that tab, at some point yung ideas, I get to see if meron yung mga item na hindi na-actionan in a couple of weeks or a couple of days or super beyond na yung target niya. Okay. Sige po. May sasagot si ma'am. Magaling si ma'am dito si Fajelan. Miss Fajelan. Hindi, Hello? Sir Chad, meron pong app. May pwedeng ilagay na parang card. I forgot the name but I'll chat it. I-check ko lang po para makikita mo kung na-actionan or hindi yung card. Yung due date niya, pag may due date siya, even if you move it to different lists, hindi siya nagbabago. Pero yung card na yun, if you included it in the board as a power-up, mare-remind or makikita kung nagagalaw ba siya or hindi. Kasi nag-change yung color niya. I'll just check my Trello because I forgot the name of the app na pwede mong gamiting power-up. I'll chat it pag nakita ko na. Interesting. Thanks, Ms. Fudge. Ito pala yun, Power up, no? Power up. Hindi ko kasi nagagamit masyado tong Trello ko eh. Yung maximum power. Wala akong power up. Thank you for that question. It's very helpful na nagtatanong talaga kayo ng ganyan para at least nadadagdagan yung detalye. So para at least pwede kong na i-google, no? So the next time may i-add natin kung may mga susunod na mga mananiniwala sa atin na makikinig na paano mag-VA, at least nadadagdag na-edit natin yung paano nagagawa yung training. Kumbaga this is just a beta eh. So ini-improve natin yung training and tawag dito, additional information will help it improve, no? So thank you. We are encouraging people to questions, and if hindi ko masasagot, meron naman tayong mga expert dito sa loob. Or kung hindi, siguro i-google natin. Yun. So additional lang sa content strategy, kung wala na po tayong additional na tanong. Content strategy, YouTube SEO. So yung tawag dito, nung day 2, we talk about content marketing strategy, kung natatandaan nyo pa, no? May umatin ba dito nung day 2, no? Karamihan ba umatin ng day 2? So very important kasi yung day na yun eh. Kasi halos yung diniscuss natin sa day 2, pwede mo kasing gamitin sa content strategy ng YouTube SEO. So pag sa YouTube SEO kasi, minsan nagre-rely ako sa, kunyari may mga additional na content pa ako na gustong idagdag, nagre-rely ako minsan sa audience ko, 'di ba? Nagli-listen ako, 'di ba? Sabi ko sa day 2, nagli-listen ako. Kagaya nito. Kanina lang may pumasok, may nagtanong. Ayan o. Pwede po pa-request po how to make a content or tips to create a content.
please po, sana ma-notice nyo po. Magaling po kasi kayo mag-explain. Thank you po and God bless. So minsan may mga comments tayo na nare-receive for additional strategy or ideas na pwede natin gawin as a content, no? Pero kung wala naman, you can use YouTube Body. Ito, ang body ng mga YouTuber. YouTube Body, kaya talaga siyang tinawag na body. So, using this, pinakita ko naman sa inyo yung SEO, Launch Keyword Explorer now. Ito yung isang sa mga helpful, no? Kunyari, nag-search ka ng Bitcoin. Kunyari, Bitcoin channel ka, no? Pwede ka search ng mga pwede mong gawing videos, no, para hindi ka nauubusan ng strategy. Yan, yung Bitcoin yan, kagaya niyan, poor, no? Ibig sabihin yung pag Bitcoin lang, sobrang poor, madami kasing competitor pag Bitcoin lang, no? Pero kung for example, Bitcoin Binance, yan. Try lang natin. Poor pa din, di ba? Nagkakaroon ka ng idea ng medyo mahirap pasukin yung keyword na yon. But it doesn't mean na hindi ka magra-rank, no? Minsan kasi may mali lang din ang mga keyword explorer. Minsan depende rin sa iyo eh. Sa video mo kung marami ka ng fans, 'di ba? Nakakatulong din 'yon as a factor. Bitcoin credit card. For example, kumbaga pag naghahanap ka ng mga ideas, ayan, buy Bitcoin credit card, 'di ba? Nagkakaroon ka dito ng mga additional ideas na pwede mong i-search. Kung ano pa yung mga best possible na videos na pwede mong gawin na wala ka masyadong competition. 'Di ba? Kasi 'yun, makikita mo kasi meron ano 'yan eh. Ayan, no, 'di ba? Nagpunta sa fair, 'di ba? Ibig sabihin, pwede, 'di ba? Pwede akong makapasok dito. 'Di ba? Pwede akong makapasok pag gumawa ng video talking about best Bitcoin credit card, 'di ba? Yung optimization strength, excellent. Competition, fair. Search volume, almost good, oh. Papunta na siya sa yellow. So, this pwede to, di ba? Additional, like bookkeeping, like pwede. Kunyari na bookkeeper ka, di ba? Ano ba yung pwede? So, pag bookkeeping lang, medyo mahirap. Pero kung maghahanap ka pa ng mga additional na tinatawag na long tail, ayan, bookkeeping online jobs or bookkeeper, kumbaga i-type yung mga naiisip mo. So ayan, magkakaroon ka ng mga related searches na pwede mong, kung bookkeeper channel ka, pwede mo pa siyang talakayin. Ayan, bookkeeper job description, bookkeeper salary, bookkeeper interview, di ba? So iba't iba siya. Work from home. Ayan, di ba? Nagkakaroon ka ng mga additional information or ideas, data, para kung papasok ka man, malalaman mo kung bakit hindi ka nagra-rank, ayun pala, matindi na yung competition. Pero it doesn't mean, pag kanyari poor, it doesn't mean na hindi ka magra-rank kasi minsan hindi mo rin malalaman eh. Ito lang kasi is, yung YouTube body, this is just an indicator pero it doesn't explain everything, no? Minsan kasi pag in-upload mo na yung video, doon mo na talaga malalaman kasi yun na yung actual eh. No? So yun, that is for additional like content strategy, YouTube SEO. Yun yung ginagamit ko, YouTube body. Yan. Yung tube body pala, tube body. YouTube body ako ng YouTube body. YouTube body kasi yun eh, no? Yan. Google tube body. Yan. Yan, tube body ang tawag. App, ito yung app. Yan, di ba? So, yan. Okay, may tanong pa po ba? Halos tapos na po tayo. Kasi yun lang naman yung alam sa tingin ko, no, yung pwedeng gawin ng isang virtual assistant na pag may client siya na may YouTube, yun yung pwede mong gawin, di ba? Nandito na tayo, YouTube, Pinterest, Instagram, tapos na tayo dyan. Bukas nasa email marketing na tayo, no? Ito yung
Dito talaga masaya eh. Ito yung masayang part eh, yung email marketing. Mahirap gamitin. Ano to, lesser competition. Pag gusto mo BA ka, dito ka papasok, dito ka mag-specialize. Magandang gawin 'yan. Kasi konti lang talaga yung yung alam mo yung alam paano gawin 'yun. Kasi kadalasan 'di ba, mostly yung mga trabaho ang pinipili na email management lang, data entry, mga ganung trabaho. Which is important pa rin naman 'yun. 'Di ba? Pinag-usapan natin ng day one. Pero when it comes to skills kasi dito email marketing, YouTube management, Pinterest, nakikita nyo nandito yung trabaho, di ba? Nandito yung bugso ng trabaho. So kagaya ko, may inuutos yung amo ko. Ayan email marketing, di ba? Email marketing yan. Yung inutos niya sa akin ngayon. So tayo din po ba ang magmo-monitor ng traffic ni client sa YouTube accounts nila? Pwede po. Pwede rin po nila makita yon pag kunyari gusto nila makita. Sometimes they check. But sa atin, ito lang po yung mindset when it comes to YouTube. Yung mga analytics, yung mga traffic, importante yan. Pero dapat hindi tayo nagfo-focus masyado tumingin sa traffic, no? Ang focus natin yung pwede nating makontrol, yung paggawa ng video, paggawa ng quality content. Yun yung kasi kontrolado natin eh. Yung viewers, yung subscribers, minsan hindi natin nakokontrol yan, no? Nagsasubscribe lang sila sa atin, nanonood lang sila sa atin kasi they think that this is important. Yung pinapanood nila kaya or natutuwa sila, na-entertain sila kaya sila nagsasubscribe. So, huwag kayong ma-frustrate. Kunyari, mababa lang yung traffic sa umpisa kasi ang YouTube kasi is a long game eh. It's a long game na consistent dapat nagpo-post ka, consistent dapat nag-i-interact ka. Para kang artista, you act like an artist. So you have to think like an artist, di ba? So regardless people's watching you or not, you act. You demonstrate your skills, you demonstrate your capabilities or who you are, magpatawa ka kung komedyante ka. So kumbaga the show must go on regardless kung konti lang subscribers mo sa umpisa, konti lang yung nanonood sa'yo, konti lang yung naniniwala sa'yo. Kasi nga, ganun nga sa umpisa eh. Pero syempre, di ba? Kung isipin nyo, sa YouTube channel ko, I just have like 939 subscribers, 939 yung naniniwala sa akin. Huwag mo isipin na 939 lang. Isipin mo, tao lang lahat yan. Like, tao lahat yan na nakabanding mo. Di ba? Habang nag-grow ka, sila yung nagtitiwala sa iyo. So sila yung iisipin mo na ano pa ba yung maitutulong ko, maidadagdag ko dun sa number of subscribers ko para matulungan ko sila. Kasi sila yung una ng tiwala. So I want to know what their pains are. I want to know what the type of motivation I still can give to them para ma-improve yung buhay nila. And that is because that is the essence of why you do your thing, di ba? Your mission. Like me, my mission on this training is I want you to have a job. I want you to become a virtual assistant, or if you're a virtual assistant, I want to help you to get more clients. That is my mission. So you still, even though you have, syempre in the beginning, you have the little subscribers, you have to keep up the mission. Diba? Kasi minsan, pag about mo ng 1,000, biglang bumubulusok yan, pupunta ng 10,000. Napapansin nyo ba yun? So magugulat kayo, 939 lang ngayon yan, di ba? Pag in-upload ko na yung training dito sa YouTube, magugulat kayo, marami makakakita. Marami. Pwedeng posible pang mag-subscribe. At pwedeng mag-accumulate yung traffic. Kasi may traffic yan everyday eh. Di ba? Regardless, natutulog ako, may nanonood. No? So, ganun. Yun lang yung process. Ito yung distribution process and we're done. As we come back here, we're done for YouTube management. Diba? Tomorrow, we're going to talk about email marketing. Here. Email marketing and then connected na yan sa funnel building. And then, paano nyo i-build to? Kasi ito na yung gagamitin natin eh. Ito yung gagamitin nyo pag just in case people ask for your services, dito nyo sila papupuntahin. Alam nyo na. So, kung umattend kayo ng day 1 to day 4, halos lahat nandito na sa inyo. No? Pumasok na sa katauhan nyo yun. Although kailangan nyo minsan reviewin para makita nyo talaga, matutunan nyo talaga. No? So, sir, can you share what is the typical day of a VA, please? Typical day? Yung typical day, paano pa natin sasagutin yan? Hello, Miss Co-host? Diyan pa ba siya?
Andito, sir. Gusto mo ba mag-share? Typical day? Ako sa mga typical day ko, wala lang, work lang talaga. Like, ganito, typical day ko to. Kung hindi ako nagtuturo sa inyo, nagtatrabaho ako ngayon. Nag-uminom ako ng tubig, mamaya magla-lunch na ako, and then matutulog ako from 12 to 2:30. Yan, natutulog po ako sa hapon para fresh ako mamaya. Kasi yung client ko po, taga Sweden, so kailangan kong ma-hit yung some part of his time para makapag-interact kami, makapag-usap kami kung anong kailangan gawin for this week. Kasi it's Monday, it's Monday. Siyempre, may usap-usap yan. Yung bugso ng trabaho, it's tuwing Monday mo na experience, di ba? So, I really want to thank you guys for being here. Monday, di ba? Monday ngayon. No? We are like 50 people strong, no? Na nanonood. Sir, yung mga recordings po ng training, meron po ba? Meron po. Pagkatapos po ng training natin, ng day 10, mag-start na po ako mag-edit and then I will upload. So, konting pasensya lang po, no? Tungkol dun sa mga recording and additional giveaways. Sir, yung sa question po ni Dandoy, I think kasi po iba-iba yung mga nung VA. But basically, ang unang-unang ginagawa ko po pagka, like in the morning, I check the emails. And then, nag-a-assign na ako if ever merong kailangan pa mula sa ibang team member, like may kailangang i-edit na video or i-edit na graphics, ina-assign ko na yun, inaayos ko po yung Trello board. Tapos, after nun, dun ko lang ginagawa yung mga naka-assign na tasks sa akin, whether it's going to be an email marketing content or some social media content na kailangan kong gawin. Dun ko na siya ginagawa after na-assign ko siya sa ibang mga tao, yung mga tasks na kailangan nilang gawin. And then, part ng ginagawa ko, manood ng mga video sa YouTube or sa social media, kasi you have to be if you're a social media VA especially, you have to be familiar with the trends or kung ano yung nagva-viral, kasi magagamit mo siya sa mga marketing campaigns na gagawin mo. So basically, yun lang po yung mga ginagawa ko. Nakaupo, tapos minsan naglalaro sa sa browser pagpagod na. Ganun lang. So, iba-iba talaga. Yun. Salamat talaga sa time mo, sir. Okay, thank you po. Thank you. We appreciate your time, no? Kung may mga tanong pa kayo, pwede pa po kayo magtanong. Sir, may tanong pala si Nesty. Sa other social media, magagamit din po ba natin si TubeBuddy or dun na po papasok si Google Trends? Actually, lahat pwede mong gamitin pwede kang, kasi kahit saan pwede kang kumuha ng idea, di ba? From Facebook to Quora to Google to Reddit to YouTube Buddy. Ang advantage lang ni YouTube Buddy, kung gagawa ka ng YouTube video, makikita mo na sa loob ni YouTube, no? Pero it doesn't mean na, kunyari, may naisip kang idea na hindi na magra-rank. Kasi minsan nasa followers mo rin yan, nasa subscribers mo rin yan Kumbaga kung ano yung mga video na pinapanood sa'yo, regardless, naka-SEO yan, pinapanood pa rin yan, sinasuggest pa rin yung video yan, kahit minsan walang tags, di ba? Minsan mga video nga walang tags, pero ang views, di ba? Ang dami. So, this really, yung mga tools na to, it will help, lalo na yung mga kagaya ko, nagsisimula pa lang, like, have less than subscribers, like, it will help you boost your channel, but it doesn't mean na kung wala kang tags, wala kang YouTube Buddy, hindi nagagana yung strategy mo. So, yun, it's just a tool to help you, but it's not everything. Yan. Kumbaga, wag kang masyadong maging dependent din. Kumbaga, ang kailangan mo lang isipin, ano ba yung mga makakatulong na mga bagay, no? When you're listening to your market, ano ba yung mga tinatanong nila, 'di ba? Katulad ko sa YouTube comments lang, nakakakita ako ng idea, 'di ba? Yung pinakita ko kanina, may pwede po bang mag-request how to make a content? Kung nandito siya sa training ko, 'di ba?
tanong niya na yon nung day 2, nasagot na natin. So kung sinabi ko sa kanya, may ginagawa akong training, hintayin mo na lang, i-upload ko. Ganun. So, pwedeng, kumbaga mararamdaman mo yung emosyon ng market mo, yung hinahanap nila. Doon magre-react ka. Pwede ka na mag-react doon. Yun, pet hugging is the best. Salamat po ng madami. Salamat po sa mga umattend. Kung wala na po tayong tanong, we can conclude that day 4 is done. Sir, Maraming Sir, salamat. Ano po? may last pong kahabol si Maricel. About video editing tool. Paano po if ibang video editing tool gusto ni client like Premiere Pro? In that case, you have to understand what that app is. No? Kasi minsan mamimili sila ng application eh. Minsan makakagawa niyan, 'di ba? Yung mga video editor talaga. So, pero kung sinasuggest niya ng Premiere Pro, pwede mo namang aralin yung Premiere Pro, no? Pero pwede ka rin naman mag-suggest sa kanya like for Filmora, sabi mo sa kanya hindi naman masyadong importante yung mga effects. Sa Filmora naman may mga effects din, di ba? Pwede kang mag-suggest ng mga applications na kaya mong gamitin na mas madadalian ka, no? So, yun siguro. Pero ako kasi hindi ko focus talaga video editing. Ang focus ko po talaga is content creation. So, not really, nakita niyo yung mga video ko, wala namang effects eh. Hindi naman ako yung effects conscious. Kumbaga sa amin, magawa lang namin, ma-edit lang namin yung video, ma-produce namin tama, maganda ang tignan, simple, mas okay na po yun.